Kasama po natin ngayon yung dating congressman ng Bulacan. At eto kasi marami nagtatanong bakit nandito siya sa Pampanga ngayon at nakikita, nadidinig, nandyan sa mga okasyon. Eto po kasi yung mother niya, tubong Bacolor talaga. Si Ginang Pilar Buison, na anak naman ng Mariano. Na yung Mariano ay anak ng Jose Buison. Tatanong natin dito kay Ginoong Willie Buison Villarama. Kumusta na po kayo? Okay naman po. Idudugtungan ko lang po yung aking lineage. Oh, lineage. Yung Jose Buison po, anak niya po ni Don Julian Buison. Dating gobernador Filio ng San Fernando. Ayun. Makikita po pangalan niya dun sa Heroes Hall. Siya po ang nagpagawa ng San Fernando Elementary School. Oo. Dahil nasira yata nung araw. Kaya at ako po stakeholder po ako dito kay Governor Panlilio dahil from day one, nung last mass niya sa Betis, nandun na po ako para sumuporta. At kumampanya po ako dito sa Pampanga, hindi sa Bulacan. So, lahat ng kanyang mga pangako, hinahanap ko siyempre, kaya ako nakikialam. Tumulong kayo, simula na mag-declare siyang Opo. Araw-araw po yan. Opo. In fact, doon sa Luwid Ka, yung libro po, nung kanyang history ng kampanya, napakalaki ng letrato namin dalawa ni Governor Panlilio. Okay. Pero sa umpisa po, kasama na kayo sa mga nag-o-organize, may ikot. Yung kahit yung unang meeting po nung napakagulo pa nga namin noon dahil nagsama-sama yung hindi magkakilala. Oo. Pakitaas lang po ng konti yung yan para mas marinig kayo. Ayan. So, umpisahan po natin. Kanyo tumulong kayo. Opo. Tapos, may mga nagpadaan pa ng tulong sa inyo? Opo, well, ito nga po isa sa medyo very embarrassing dahil may mga gusto mag-contribute sa mga barkada ko sa Maynila. So, tinanggapan ko naman, binigay ko sa opisina, nagbigay ng mga resibo. At tinanay ko, may resibo, ako may resibo. Tapos nung lumabas yung listahan sa COMELEC, wala po mga pangalan namin. Ang balita ko, 900 receipts ang in-issue, 51 lang po ang pangalan na nilabas. At siyempre, makarin hindi po ba? Sabihan si Villarama, binulsa yung pera namin. Hindi, kamukha po niyan Gusto niyong, nadinig ko nung isang araw gusto niyong bumili ng sasakyan, hindi kayo makabili. Baka pagdudahan kayo ng mga nag-donate. Yun nga po at mabuti lang wala din ang pangalan ko. Dahil kung nandun ang pangalan ko, nakakaya. Ngayon, siyempre, yung mga abogado nakakausap namin, sinasabi perjury yan dahil nakapirma yung si Panlilio, si Governor Panlilio doon sa mga individual na mga certificates sa mga nag-donate. Nakapirma po siya? Nakapirma po siya. Kaya pag tinatanong po siya tungkol dito sa perjury case niya, hindi siya makasagot ng diretso. Sapagkat ang kanyang plataforma integrity, hindi po ba? Transparency. So ang tanong, saan ang transparency dito? Ang kanilang sagot, kine-question nila yung demanda ni Pamatong kulang daw sa papeles. Hindi po yun ang issue. Sa labas ng korte o sa labas ng COMELEC, ang issue, tumanggap ka ba? Nag-issue ka ba ng mga resibo? Ito mga resibong nakalutang, pati mga nagbigay sa Amerika, hinahanap nila pangalan nila. Bakit hindi report sa COMELEC? Okay. Pwede po ba yan? Kayo naging congressman, pwede ba i-declare kahit na hindi mo ginasta? Kahit na sobra kahit na 1 billion po ang tinanggap mo, wala naman. Ang violation, una, pag nagsinungaling ka, perjury. Pangalawa, sa expenditure. Sumobra. Dahil wala sa partido, 5 pesos per voter ang budget dapat. So, 5 million. Ang nilagay niya, 4 million and a half yata. Kaso, nung nakita ni Doña Lolita Hison, ang Pampangas Best, na wala yung pangalan niya, natakot. Sabi, ba't wala pangalan niya? So, sinabi ng abogado sa kanya, mag-file ka. Para at least, kasi malaki ang kanyang kontribusyon, halos 7 million yata. May mga canceled checks pa. May official receipt, may cancel check. Bumalik yung check yung check babalik sa kanya. Kung 4 million and a half, plus 1 million, yun na lang ang pag-usapan natin. Kalimutan na natin yung mga ibang gastos. Overspending na yan. Kung maalala nyo,
Senator Manglapus noong 60s o early 70s o 60s, early 60s, natanggal sa pagkasenador dahil sa overspending. So, mabigat po itong kasong ito. Kaso, hindi sinasagot ni Governor Panlilio ito. Ano na po nangyari sa korte? Nasa korte na yan? Nasa COMELEC po. Nasa COMELEC. Okay. Ngayon, hinaharang nila yung preliminary investigation. Sino po ang maharang? Yung kanyang abogado, yung Ernesto Francisco Jr. Itong abogado, sikat na sikat sa Manila ito. Ito po yung abogado ng Abu Sayyaf, abogado ng mga kontrobersyal na mga lumalaban sa gobyerno. Ano na pong nangyari doon sa kaso? Naharang, may mga kulang ng dokumento. Pwede ba yon? Pinag-uusapan, hindi naman yung kulang yung perjury Hindi nga po. Pag kasing naiipit sila, nagiging legalistic sila. Okay, ngayon, pag nakakawala naman sila, panay mga motherhood statements, transparency, integrity, na parang sila na talaga, good governance. Yung mga nangyayari, hindi ko maintindihan kung anong issue ito, kamukha ng balas, Opo. Sino ba itong mga balas, Ito, nakikinig sila lahat ngayon. Itong balas boys, ito yung mga quarry boys, mga checkers. Sila nagpalaki? Sila po ang nagpalaki ng koleksyon. Ang leaders ito, ex-seminarians. Mga Pilipinong Kapampangan na nangarap na maging pare, kamukha ni Governor Panlilio. So ito yung kanyang Swiss Guards. Ito ang kanyang mga katiwala na nilagay niya para magkaroon ng integridad yung koleksyon. And naging successful. Gumanda. Ngayon, ang nangyari, ang balita ko, kaya nagka-problema, itong mga ilang mga balas boys, kinasuhan ng babae ni Governor Panlilio, yung babaeng kanyang provincial administrator. At dinemote yata. So nagkaroon ng parang semi-strike. Yung sympathy, sympathy moves, At bigla na lang silang sinipa lahat. Okay. Nagkaroon ng reconciliation dahil nakuusap si Governor, magkaroon ng dialogue, 8 oras yata yung dialogue. At pagkasunduan nun, back to work, no questions asked. Ganun naman talaga sa mga conciliation, kahit sa mga labor disputes. Pero ano nangyari, nung sila ay babalik na sa trabaho, pinapipirma sila ng 1-month contract. So para bang good for 1 month lang kayo, bahala na Diyos kung ano mangyayari sa inyo. So what I'm saying, ano pong nangyari? Walang integridad itong sa pangako ng gobernador nung dialogue na yon. At napakadaming witnesses, may mga pare, may mga miyembro ng civil society, na doon yung mga parishioners niya. Kaya nakakalungkot talaga dahil siyempre ang tingin natin sa mga pare, hindi sila dapat magsinungaling, di ba? Dahil mga silang representative ng Diyos dito sa balat ng lupa. Pero kayo, simula nung ma-elect siya, hindi na kayo nakialam. Hindi naman po. Hindi na kayo lumapit, hindi na kayo pumunta ng Kapitolyo. Parang hanggang tulong lang kayo doon sa kampanya.